A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po at may karagdagan ding pagpaliwanag sa khutbah at ipapaliwanag din naman ng ating butihing ustads na si Ustad Mex Al-Mesri Kupti. Nandito ang advocacy natin, pagsasamahin natin lahat, mga born Muslim, mga balik Islam, ang Tausug, yung mga Maranaw. Ito yung objective natin dito na going towards sa isang direction. Okay? Yun yung gusto natin. Sana makuha natin yan within sa tagal natin ng stay natin dito sa center. Okay? So, yun yung pinakauna. Pero, sa mga born Muslim na kapatid ko, na katulad ko, yung tumayo po dito kanina, balik Islam po. Hindi po ba nakakakuha tayo ng kung pwede niyong tanggapin as an insult, nasa sa inyo. Pero sa akin, inspiration. Sana gawin natin yung mga tumatayo rito at nagtuturo sa atin ng mga balik Islam. Isipin mo directly from the khutbah na understand at naintindihan nila yun. So, parang wake up call sa ating mga Muslim world at inspiration na rin para sa mga nagsasabing balik Islam lang ako, hindi talaga kaya. Hindi. Magugulat kayo sa kakayanan ninyo kung sinubukan nyo lang. Okay? So, yung khutbah, napakaganda. Sabi pa nga ng ating mahal na guru, talagang may emphasis yung imam. No? Kinuha ito sa surat, sabi dito, kullu nafsin bima kasabat, ito, nadhiran lil bashar. Ang Quran daw, ito ay babala para sa sangkatauhan. Liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Ang tao sa buhay dito sa mundo, kung gusto niyang mag-succeed at mag-develop ng kahit anong larangan na gugustuhin niya, makakaya niya. Spiritual, worldly. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong Quran, kapag ginamit mo ito, nasa sayo kung gagamitin mong pang-forward, moving forward, or kung gusto mong mag-stay behind. The choice is yours. So, sa description niya, liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, ibig sabihin choice po ninyo. Kung gusto nyong manatili sa sitwasyon ninyo ganyan, kayo po ang mag-decide. Kullu nafsin, although meron kayong choice, sinabi ng Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Subalit, sa kung ano yung ginawa mo, matatanggap mo kung ano lang yung naging effort. Huwag mong isipin na patulog-tulog ka, matututo ka ng Arabic. Huwag mong isipin, balang araw, makakapasok ka sa Jannah, kasama mo yung mga sahaba at ang mga propeta. Kapag, puro ka Facebook, puro ka Netflix, at puro ka, laro. ML. ML. Nakaka-relate siya. Hindi ako talaga. Huwag mo naman patamaan yung mga nagano, bro. Okay? Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin.
Except, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga grupo o libo ng mga yamin. Ano yung yamin? Nasa kanan, mga taong kanan. Diba? Bakit yamin? Kasi sa araw ng pag-uukol, matatanggap nila yung kanilang magandang ginawa sa pamamagitan ng kanilang kamay na kanang kamay. Ibig sabihin, good news at makakapasok ka na sa paraiso. Sabi ng ating guro, doon wala ka nang tatanungin, lahat ng gusto mo makukuha mo. Pero magtataka ka. Sino yung pagtatakaan mo? Yung maging nakasama mo. Si David, si Raf, si Saud, si Alvin, si Manuel, Abdurrahim, si Rene, si Pau, kasama ko nag-basketball. So, si Saud, parati kami pumunta doon. Tulog-tulog, si Saud. Diba? Ngayon, kapag nandun ka na, magtatanong ka, Anil Mujrimin, sa mga nakagawa ng transgression sa kanilang Panginoon. Pagmamalabis. Masalakakum fi saqar. Yan ang sila, nagtataka sila. Ano, yung picture na to, dinidepict ng Allah subhanahu wa ta'ala as clearly as possible yung senaryo na mangyayari sa araw ng pag-uukol. Para ngayon pa lang, maaari na tayo. Sabi ni Sheikh Jamal, magmuni-muni na tayo sa live natin. Magmuni-munihan na natin. Doon ba ako sa mga nagtatanong or yung tinatanong kung nasaan sila? No? Qalu lam naku minal musallin. Number 1, isa sa mga rason, bakit sila itinapon doon sa impyernong apoy? Number 1, qalu lam naku minal musallin. Hindi kami napabilang doon sa mga taong nagsasala. Merong description ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din? Nakita mo ba yung mga taong nagsisinungaling sa kanilang reliyon, sa kanilang pananampalataya? Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din? Allah? Kadhalika alladhi? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Yung description ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang wail, parang valley ito, na parusa sa mga taong hindi nila inaayos yung kanilang pagdarasal sa impyerno. Okay? Meaning, kapag nagdadasal ka pala, hindi pala ito religious ka na. No? Kinakailangan mong iwasto yung pagsasala mo. Yung tama, dapat gawin mo according sa itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 1, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Pangalawa, hindi kami sa mga taong napabilang sa mga nagbibigay at nagpapakain sa mga mahihirap. Oo, patay. Yung mga maramot sa atin, kailangan magbago na. No? Huwag masyadong kuripot. Sakto ito para kay Abdurrahim. Kasi kailangan niya, ilang pa yung kailangan? 120 na. 120 na lang. Mashallah. Okay, sa mga kakilala po natin na nangangailangan na meron tayong extra, bismillah. Pangalawa, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yung pangatlong description, siyempre yung mga taong kung saan sila dadalhin, sabi pa nga ni Chef, ng sitwasyon. Oh bro, ano tayo dito? Kape-kape. Okay. Bro, laro tayo. Laro. Bro, wala na siyang natirang oras para sa pagbabasa, sabi ng imam. Wala na siyang oras para sa concentration ng kanyang pagsasaayos ng kanyang din. Nauubos na.
Doon sa lahat ng imbitasyon, sinasabi niya, oo, punta tayo dyan. Okay, gawin natin yan. Lahat na, pero yung para sa kanyang sariling development, sa pagkakilala niya sa kanyang Panginoon, nakalimutan. Pang-apat, ma'am, How many? 81. So what do you think? Soda or ice cream? Okay? وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Ito yung pinakamatindi na kinakailangan talaga natin pag-igihan at pag-aralan at i-practice sa ating puso't isipan. Kasi medyo matindi itong pang-apat. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Pinapasinungalingan namin ang araw ng paghuhukom. Yung movement natin dito sa dunya, naaayon talaga sa belief natin sa Yawmil Akhirah. Kung bastos ka sa iba, baka hindi mo iniisip sa araw ng paghuhukom, yung taong binastos mo, kukuha ng reward na kakaunting nagawa mo. Subhanallah. Kaya, mga mahal na kapatid, advice ng ating imam na maging maayos tayo at maniwala tayo sa araw ng paghuhukom. No? Pasensya na kayo. Actually, naka-assign talaga dito si Sheikh Jamal. No? Pero tulad ng na-feel natin yung gusto talagang ipaabot ng imam, ang gusto ko lang ma-realize natin lahat, isipin nyo kapag directly naiintindihan natin ang mga talatang Arabic na binanggit natin dito. Kaya, advice, please guys, let us continue our efforts to learn Arabic. Okay? So I hope meron kayo natutunan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas masarap kung yung kasi Video pala.